Alam mo yun, misnomer yun eh. Bakit po, Brother Rene? Tinan mo, kung si Manalo'y binhi ni Abraham, nakakagaya ng paniwala nila, dapat, si Rey Ismael binhi rin ni Abraham. Si Karomi binhi rin ni Abraham. Bakit po magiging gayon? Si Paul binhi rin ni Abraham. Kung gano'n, ang paniwala nila. Walang ekstrang karangalan si Manalo sa kanila. Granting na sila'y nasa totoo. Ang sabi kasi sa Biblia sa 3:27 at hanggang 29 ng Galacia ganito. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. At Kita mo, ang kausap dyan, mga miyembro sa Galacia, lahat sila binhi ni Abraham eh. Father Joseph? Opo. Kaya lang, yung mga binhi na yan, nabautismohan niyan kay Kristo. Si Manalo hindi. Yan naman yung inaamin nila. Hindi ba sabi nila walang bumotismo kay Manalo dahil walang mas mataas sa kanya? Opo. Kaya yung sinasabi ni Pablo dyan, ng mga binhi ni Abraham, mga kapatid sa iglesia ng una, yan lahat nabautismohan Lahat ang wika na sa inyo, binautismohan kay Kristo, binhi si Kristo. At kung kay Kristo, kayo binhi ni Abraham, mga tagapagmana kayo ayon sa pangako. Lahat ng mga Kristiyano binhi ni Abraham. Ano pa ngayon ng ekstrang karangalan mo kung sabihin mo binhi ka ni Abraham? Ba't miyembro pala binhi rin ni Abraham? Pero yung sinasabi sa 41:8 ng Isaias, na binhi ni Abraham doon, hindi si Manalo yun. Kasi yan ay binhi ni Abraham na isang binhi. Yung sinabi sa Galacia na hindi sinabi sa mga marami, kundi sa isa lamang. Basahin natin yung ulit, Brother Willie. sabi po sa talata 3:6 Galacia, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi. Nagaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Tamo, si Kristo yung isang binhi na yan na tinutukoy sa hula sa Isaias 41:8. Hindi yan si Manalo, Brother Joseph. Alam mo, napapansin ko kay Manalo, Ano po? lahat ng karapatan ni Kristo inaagaw. Hindi naman lapat sa kanya. Wala naman siyang buta sa paa at kamay. Siya raw yung uod na hakog. Yung uod na hakog sa Biblia, merong sa buta sa paa at kamay. At yung kasuotan nun, hinapak at pinagtapalaran. Siya naman wala naman siyang suot na hinapak Diba? Opo. Yan ang aking masasabi niyan. Pero bigyan natin ng ibang araw ng pag-aaral ito. Lahat ng inaangking karapatan ni Manalo, isa-isahin natin sa Biblia, kapatid na Dan. Opo. Kung loloobin ng Panginoon. Sige po, Brother Eli, ito na lamang pong isa na lang. Ibig ko lamang pong ihabol yung kanilang buong pagpapalalong pinangangalandakan. Wala na daw pong lumalaban sa kanila sa diskusyon. At hahanapin daw nila yung... Ayaw na nila lumabas sa atin. Ayun nga po. Ayaw na ang ipinipilit nilang paglaban sa plaza na mapanganib. Ang sinasabi natin, labanan nila tayo sa telebisyon. At ipalalabas natin sa buong bansa at sa buong mundo sa pamamagitan ng internet at ng satellite. Hanggang ngayon, nananatili na hindi nila tinutugon yung hamon natin na isang maginoong usapan o diskusyon sa telebisyon. Yan ang ating stand, Brother Tano. Ayan, sige po. Kapatid na Josel. Tayo inabot na ng oras. Magpapaalam po kami muna pansamantala mga kababayan sa lahat na sumubaybay sa amin. Salamat po. Attorney Rosal. Magandang umaga na mga kababayan. Kapatid na Luz. Maraming salamat po sa inyong lahat.
at kapatid na Willie. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Brad Danny? Tandaan lang po natin, iba po yung uod na Hakob sa inuuod na Hakob. Magandang gabi po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. At iba po ang hinapak ang kasuotan kaysa sa nanghapak ng kasuotan. Yan po ang pag-aaralan natin sa mga puntong inilalabas ng mga mangangaral para patunayan sila'y sa Diyos o hindi. Nakatya tayo line natin kay Brother Eli. Sige, sa ngalan na lang po ni Brother Eli Soriano, nagpapaalam po kami sa inyo at iniiwan namin sa inyo ang mga katagang kanyang iniiwan sa pagtatapos ng ating palatuntunan. Mahal po namin kayo sa tunay na kahulugan ng salita. Hangad po namin ang pinakamabuti para sa inyong lahat. Magandang gabi po.